Mayroong mag-asawang Don Juan at Namongan na naninirahan sa lambak na buwan. Sinugod ang tribo ng mga igorot ng di inaasahan. Marami ang nasawi dahil sa pagsalakay. Kasama na dito si Don Juan na pinugutan pa ng ulo. Kasabay naman nito ang panganganak ni Namongan sa kanyang paslit. Sige, irin mo pa! Lalaki si anak mo, Namongan. Lumaki agad ang sanggol, ito ay may taglay na lakas na di pangkaraniwan. Siya na rin ang namili ng kanyang ngalan. Dumating ang araw ng paghihigan. Anak, huwag mo na ituloy ang iyong balak. Baka matulad ka sa iyong ama. Umalis at nagpatuloy silang ang sa kanyang balak. Kasama nito ang mahiwagang tandang at aso. Bitbit niya rin ang kanyang talisman. Makalipas ang ilang oras na paglalakbay, na mahinga si Lamang. Napanaginipan niya ang mga igorot na dinasayawan ang pugot na ulo ng kanyang ama. Agad na gumising si Lamang at nagpatuloy sa paglalakbay. Natagpuan niya ang kuta ng mga igorot. Nakita ang pugot na ulo ng ama sa kanyang aliging kawayan. Kayo ba ang pumaslang sa aking ama? Umuwi ka na. Matutulad ka lamang sa iyong ama. Natatakot ba kayo sa akin? Sugod! Nilabanan ni Lamang ang mga igorot. Mabilis niyang napaslang ang mga ito. Naligo ito sa ilog Andurayan sa tulong ng mga dalaga. Namatay ang mga isda at umahon ang mga igat at alimasag mula sa ilog ng dahil sa dumi na nanggaling kay Lamang. Mayap na si Lamang upang manligaw sa dalagang sinis. Pumahol ang kanyang aso at nagiba ang bahay nila Ines. Pagtapos ay tumilaok naman ng manok at muling nabuo ang bahay. Ito na nga tuluyang napansin si Lamang, sinabi niya ang kanyang papay. Nais ko pong pakasalan ang inyong anak na si Ines. Hindi naman kami tutol. Ngunit, kailangan mo magbigay ng sapat na yaman na tatapat sa aming yaman bago mo mapakasalan ang aming anak. Dahil dito ay nagbigay ng dalawang malaking barkong puno ng ginto si Lamang sa magulang ng dalaga at pumayag naman ang mga ito sa balak ni Lamang. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang pagsubok ni Lamang matapos ang kasalang upang isagawa ang kaugalian sa bayan ng Kalanupyan. Kailangan manghuli si Lamang ng isdang rarang. Nakita na ni Lamang na mayroong mangyayari sa kanya sa gagawin na ito. Kaya pinagbilin niya kay Ines kung ano ang nararapat gawin kung sakaling mangyari nga ito. Aking kabiyak, kumakain man ako ng perkaha, ipasisid mo ang aking mga buto at takpan mo ito ng iyong saya at ipaikot mo ang aking mahiwagang tandang at aso. Masusunod ang iyong bilin, mahal ko. Misit si Lamang at nakain siya ng berkaha.
Ginawa naman kagad ni Ines ang mga bilin nito. Sirin mo ang kanyang mga buto. Kuhanin ninyo isa-isa. Masusunod po, Binibini. Matapos makuha ang lahat ng buto ni Lamang, pinagsama-sama ito ni Ines, tinakpan ng kanyang saya at pinaikutan sa dalawang mahiwagang alaga. Tumilaok ang mahiwagang tandang at tumahol ang mahiwagang aso. Kumilos ang mga buto sa ilalim ng saya. Bumangon si Lamang na para bang nanggaling lamang sa mahimbing na pagkakatulog. Kalayaman ug gayam